Nakaharap ni world number 1 Magnus Carlsen ang kanyang sariling second or trainer nitong nakaraang World Championship niya against Nepo ng Russia. Kung matatandaan nyo po ng patumbahin ni Magnus si Nepo, isa po yan sa tumulong si Van Forest kasama nila Dubov. Isa sa mga mahirap kalaban talaga, no? Psychologically, yung iyong ka-teammate, coach, trainer, mahirap yan kasi may alam yan sa sarili mong pondo ng preparasyon eh. Kaya ano kaya ang naging facing ni Magnus dito? Paano siya iiwas? Paano niya maililigaw ang nakakaalam or isa sa mga nakakaalam ng pondo ng preparasyon niya? Yan po, no? Yan ang ating tatalakayin ngayon. Obserbahan natin, pero bago yan, bigyan ko muna kayo ng pasay natin sa atin ng Internet Chess Club application. Ito po yun, ano? It's white to play. One piece down dito ang white. Pero dahil exposed na ang Black King at mayroong magagawang malakas na atake dito ang white, natalo ang black dito. Pakisagutan po, ano kaya sa palagay nyo ang puwersahang solution? Talagang gaganon? Lapag nyo sa comment section below ang inyong makikitang solution. At sa mga wala pa pong Internet Chess Club application, downloadable po sa Play Store at App Store at makikita nyo lang din ang site link sa description below ng video na ito. Okay po mga kamatsas, gisahin na natin, pero bago po yan, paalala po, ongoing po ang registration ngayon ng Kamatsas Online Summer Chess Clinic. Ang dami na pong nag-i-enroll. Kaya grab your opportunity mga kamatsas. Ang link nasa comment section below, nakapin mga kamatsas, para minsan lang po ito, summer po, summer clinic. Okay, ang ginawa dito, nag-E4 si Van Forest, pinasok ang Sicilian. Siguro ito yung medyo kahit papaano hindi pa gaano alam ni Van Forest. Pinasok ang Open Sicilian at Knight C3, A6. Ito po yung tinatawag na Najdorf. Nag-F4. Ayun, naalala ko yung laro ko kay Wesley dito. Ewan ko kung na-i-upload ko yun. Tinirahan ako ni Wesley, National Championship po. Laro namin sa Tagaytay. Ayan tinirahan ako ni Wesley F4 At nag-E5. Yan din ang tinira ko kay Wesley noon. Naalala ko pa. Knight B3. Ano ba tinira ni Wesley? Parang nag-Knight F3 si Wesley sa akin eh. Hindi ko hindi ako nagkakamali eh. Bishop E7. Develop lang. Kinain na po yung pawn E5. Aba. At pinasok ang endgame. Sigurado ka dyan, Van Forest. Matindi si Magnus pagdating sa endgame. At nag-Bishop E3. Develop lang. Bishop E6, okay, sa ganitong pagkakataon, develop, pero ito pong si Van Forest ay kilala sa pagiging agresibo. At para po sa inyong kaalaman, yan din po si Van Forest ang laging nakakatalo kay World Champion Gukesh mismo. Isa po sa kontrapelo ni Gukesh ito, ayaw niya yung style ng balagbag. Magulo to eh. Katulad ito ni Dubov eh. Kaya nga kinuha ni Magnus to eh. Ang gusto niya daw yung mga atakador ang kunin na trainer. So, Knight C5, inatake ang B7. Piniresure ang bishop sa E6, pero ito po'y bookline pa ha. Hindi pa ito bago. Bishop A5, pinin ang knight. At yan po ang lumalabas na bagong tira dito. Kasi ang old lines na itinira na, sa posisyon na to may tumira ng B5 at may tumira ng B6. Sa madaling sabi, iniwas lang yung pawn sa pagkakatret. Iba yung ginawa ni Magnus. Bishop A5, pinapakain niya talaga yung B7. Naku, malalim. Nag-Bishop D3, develop lang. O, teka muna mga kamatsas, no? Ating alamin, Knight takes B7, mga kamatsas. Paano kung yan? Kakainin ito, takes, and Knight takes E4. Ayun, klaro. Okay, may bawi din pala sa pawn E4, mga kamatsas. Klaro na. Kaya pala, ang ginawa dito ni Van Forest ay nag-Bishop D3 para suportahan muna yung pawn E4. At nag-Bishop C8 naman para naman wag bumagsak ng ganun-ganun lang yung B7 pawn. At nag-Knight B3. Okay, paalis na sa bishop. Kinapture ni Magnus. Nagkaroon ng double pawn. Yun nga lang, bishop pair pa rin sa puti. Kaya hindi pa rin biro kahit na may pangit na pawn structure. Nag-Bishop D7. Ayan, dito po, ang basa ko dyan, next nyan ay i-move yung knight to C6 and yung rook ilalagay sa C8. Kumbaga, tatrabahuin kagad ni Magnus na atakihin kagad, i-pressure kagad ang double pawn na yan. Nag-Knight A5. Talagang ayaw papormahin si Magnus ng ganun-ganun. Ano? Napansin nyo, immediately, nangangalikot kagad itong si Van Forest. Ayun atake kagad sa B7.
At nag-bishop c6, okay, para depensahan. May atake pa sa pawn e4. At nag-rook b1, bahala ka dyan sa e4, focus pa, o focus pa rin si Van Forest sa b7. Kinain na ni Magnus ang e4, bishop takes, knight takes, and rook takes b7. Yun nga lang mga kamatyas, sa tore po kasi, pag usapang tore, laging pangarap niyan, control the 7th rank. Kasi mayroong ang principle, controlling the 7th rank is very powerful pagdating sa usapang pormahan ng tore o development ng tore. Ang lakas niyan, 7th rank yan. At nag-knight d7, develop, castling, rook c8. Ayan, okay? Kumbaga, parang dinidiinan muna ni Magnus yung c3. Yun nga lang mga kamatyas, ang medyo talagang pangit sa position dito ni Magnus. Pinipigilan ni Van Forest na makapag-castling si Magnus kasi hanging yung knight, hindi pa makapag-castling. At kung hindi makakapag-castling, expose ang king sa gitna at yung tore sa sulok hindi nagagamit. May komplikasyon. Tingnan natin. Nag-c4, niligtas muna yung pawn. Kumbaga, lamang tiyan din yan, ika nga. Nag-knight f6. Ayun. Niligtas muna yung knight and ready to castling. At dito mga kamatyas, ito yung nakakagulat na tira. Talagang matindi ito. Hindi siguro akalain ni Magnus may lalanding na ganung tira. Brilliant pa na natumbukan ni Van Forest. Ano po kaya sa palagay nyo yung tira na yun na talagang malapasel, talagang parang puzzle sa Internet Chess Club? Sige po, pakiguess nyo sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Congrats sa mga nakakita ng nakakagulat na tira. Knight C6, brilliant sacrifice, preventing castling. Pine-prevent pa rin. Hindi basta-basta makakapag-castling. Pag sinubukan, may Knight E7, double, makukuha, matatangay ang tore. Pag kinain naman yan, may Rook B8, tangay pa rin ang isang tore. Matindi talagang, napakatinding ginawa dito ni Van Forest. At napilitan si Magnus na kainin ang knight na yan. Check. Angat, kinain ang tore. Nataktikahan siya. Kinain. Ayan. Ang nasa isip na lang ni Magnus, okay. Okay, sige, wala na magawa. Ubusin ng mga pawns. Yan na lang ang habol dito ni Magnus. Nag-rook A8, syempre po. Simula na rin ang pang-harvest or pag-harvest. Nag-rook A4. Depensa na yung isang pawn na aatakihin. Nag-C4. Okay, pagka kinain, hihiwalay sa pawn. Kinain ni Magnus ang A2, depensado pa rin ang pawn. Nag-bishop to B6. Ang plano siguro, magsi-C5 at unti-unting ipoprogress ang C pass pawn. Nag-king E6, C5. Ayun. Napilitan ng ilagay sa likod at kuhanin na yan kasi tutulak-tulak yan mga kamatyas eh. Rook takes A6, yun nga lang, bumigay yung pawn. Nag-king E7 at nabad mo ban si Magnus para kasi gusto niyang umiwas eh. Pero, ang accurate daw ay knight to d5. Ayun. Huwag palang ma-pressure dito kahit tapatan ang king. Kasi pag knight d5, saan pupunta ang bishop para magkaroon ng matinding atake na? Parang wala pa mga kamatyas. Ano? O, silipin na natin. Knight d5, o halimbawa, mag-bishop a5 check, mag-king e7, halimbawa, mag-rook a7 check, king e6 ulit. Ayan o, kahit kainin yun mga kamatyas eh, parang wala lang eh. O halimbawa kainin ito para talagang makita nating kung maporma ba magda knight f4 eh. Ayan, may mga pangalikot din eh. O kung check doon may singaw. Check dito may singaw. So napaka-aktibo ng mga yokababs na yan. Tapos may rook c1, matchas pa. So sa madaling sabi, may itsurang pangkomplikasyon sa puti. Kaya hindi ko mo nakapormang ganyan, swabe na. Hindi, may panggulo pa nga eh. O balik tayo mga kamatyas, ano? Kaya dito ang ginawa, ayun, hindi nakita yung knight d5, king e7 nga lang ang ginawa. At nag-rook a7 check, hindi rin po natumbukan ni Van Forest ang matinding tira. Simple lang, pero rock, ika nga. Rook e1, yan lang pala. Pressure sa knight, hindi makaalis, tatagos ang atake sa pawn e5. At pag rook e1, di rin makagalaw. Yung knights na yan, di makagalaw. Di makagalaw yung knight doon kasi mabibiti naman yung knight sa e4, no? Yun nga lang, chumek, king e6, bumalik uli, king e7,
Ayun, hindi pa rin tinamaan talaga yung rook E1. Nag-rook D1 naman. Knight D5, ayun. Kumarga na si world number 1. Talagang, kumbaga sa manok, madadali na lang. Kumikisay-kisay pa na kapag nakadali pa yung tari, baliktad pa ang mangyayari. Knight D5, sacrifice. Pag kinain, may matchas po sa ilalim. Di makakaangat, may knight. Talagang matindi. Nag-bishop to D8 check, bumitaw. Pag kinain kasi, may kain po, check pa. Nag-king E8. Another bad move by world number 1. Dapat daw po ang tira ay king F8. Yan ang accurate. Okay, pero nag-king E8, rook A8, good move, sinundan para ma-pressure ang king. Nag-F6. Ayan. Dito po mga kamatsas, ang ganda sana na itira itong knight E3. Ang ganda, no? Yun nga lang, may bishop G5 check, matchas. Sakit, imagine niyo bishop G5, matchas, magkakaroon ng discovered check. Kaya ginawa ni Magnus na pilitan siyang tumira ng F6 para may pasingaw. Makagalaw pa ang king niya. Pero kinain lang ni Van Forest with check, king F7 takbo, at nag-bishop G5. Bad move na naman. Dapat daw po ang tira ay bishop H4. Yan ang accurate move. Bakit naman di pwedeng kainin yung pawn sa E5? Ano meron? Magda knight E3 kasi may atake sa tore, may atake sa pawn G2. Na dito pwersadong itira ang rook F1 check. Etc. etc. mga kamatsas. Ano? Okay. Sige po. Ibalik tayo. Grabe. Matindi ang tensyon at komplikasyon ng posisyon nila. Bishop G5. Pag kinain po kasi, pwede nang kainin yung knight at wala nang nagbabantay sa square F2. Pag check, may angat na. Kaya yan ang gusto mangyari dito ni Van Forest. Pero kinain ni Magnus ang pawn C5, protected naman yung knight sa D5. Biruin nyo, ang hirap pa rin kalaban dito ni Magnus. Hirap pa rin, ramdam pa rin ang hirap. Hindi biro eh. Bishop C1, H6. Yun lang, mga kamatsas, yun lang. No? Simpleng tira pero hindi nagustuhan ng computer ang tira ni Magnus. Dapat daw po is knight E, F6. Oo, knight E, F6. And imagine, yung pawn sa E5, igagapang yan. E4, E3. Pahirap pa rin yun kahit paano. Pahirap pa rin. So, knight E, F6. At ang ma-maintain dito ni Magnus sa ganitong teknikan, kung kayo po black mga kamatsas, no? Knight E, F6 sa positional concept, hanggat maaari, passive yung bishop, hindi ganong magamit ng aktibo, yung tore manatiling nasa ilalim at wag maka-contribute ng atake. So, yun ang nakikita ko dito ang pamigil. At kung titignan nyo po, ang evaluation bar, slightly better for white lang naman. And may pass pawn pa na magpo-progress ang black. So, yan dapat ang solid na piniling tira or decision ni world number 1. Okay, balik tayo. Pero, nag-H6 dito. Rook A7 check. Good move. King G8. At nag-H3 para may extra pasingaw. Rook B5, okay. Pupunta ba doon? Nakikiramdam dito si Magnus. Waiting lang muna. King H2 para makaiwas sa mga potential check-check sa ilalim. Umiwas na pero bad move. Dapat daw po, ayun, Bishop B2 ang accurate. Kung mapapansin nyo sa computer, walang tapon na tira eh. Kay Stockfish, walang tapon eh. Bishop B2 ang tira. Pag kinain, may bawi ka naman. May bawi daw eh. May bawi. Pag di kinain, may threat ka naman. Daming tama pala nun, no? Rook B5 mga kamatsas. King H2 at nag-knight EF6. Ayun, naihabol. Naihabol ni Magnus yung kaninang pinapatira ng computer para mai-progress na po ng paunti-unti at maging problema yung ipas po na yan. No? Kunat! Dalawang tore na kunat pa rin. Ang hirap pa rin, ano? Rook D3. Yan, naghahanap naman dito si Van Forest kung papaanong, ayun, naghahanap siya ng mga butas-butas eh. Kasi di niya maramdaman ng tore. Siguro sa isip niya, tore na ako. Parang di ko pa rin maramdaman ah. Parang wala pa rin ah. O kaya nag-rook D3, ilalagay doon sa G3. Ayun, para maka-atake naman. Nag-rook C5, inatake ang bishop. Ayun. Kumaka-abuse din si Magnus eh, mga kamatsas eh. Kumaka-abuse din eh. Dapat daw ang tira is rook B1. Yan ang accurate naman. Okay? Rook C5 ang ginawa. Bishop B2. Yan. Maganda, may threat pa. Knight F4. Okay, para may threat sa Rook D3. Dito po kasi mga kamatsas yung imagine pag nag-E4. Oo nga, makaka-atake nga sa tore pero may Rook G3. And then at the same time, yung Bishop magiging very powerful
contributing factor, naku, English yun, parang abogado, no? Contributing factor sa komplikasyon ng black. May komplikasyon eh. Kaya, nag-knight F4, inatake muna ang rook sa D3 at nag-rook G3. Ayun, may atake doon sa G7 at nag-knight 6 H5. Dipensado na, may atake pa. At nag-rook C3, hinamo na po. Umayaw muna si Magnus. Naku, may mga sundot pa rin ng rook dito. Ganyan pala kahirap talaga talunin si Magnus, ano? Ang hirap eh, nararamdaman ko eh. Bili mo 2 tore ka na, di ka pa rin makaporma. Aray ko. Nag-rook C2 to protect the second rank and to prevent the rook D2 coming. Ayun. Grabe itong ano, para pamigil, ano? At nag-king H7. Saan pupunta yan? Bishop A1. Sa inis ni Van Forest, talagang di na niya alam gagawin niya. Sumulok doon. Ba't gumanon? Knight G6. Rook A2 para maidaan yung tore doon. Para saan? Rook D1. Oh. Parang si Magnus pa yung mangmamati eh, no? Rook E2 inatake ang pawn sa E5. Rook D5. Depensa. Draw? Masakit tanggapin ng draw yan. Oh, Bishop C3, masakit sa puti yan. 2 tore. Nag-knight F4, kulit atake. Rook E3. Rook B5. Nag-rook A5. Ayun na. Talagang dito po, akala ko pwersado na eh. Rook B3 pa nga pala. No? Hanggat maaari makaiwas si Magnus sa mga exchange. Hanggat maaari may tore siya. Oh, mabigat nga naman sa puti pag may tore pa rin ng black. May panggulo eh. Pin. Di makakain. Bishop takes E5. Pamigil. Bishop D4. Okay. Kinain. Kain. Kinain na ni Magnus. Kain. O kasi po kung iiwas lang ang tore, kakainin na yung pawn E5. Babagsak na pala. Kaya napilitan si Magnus sa kainin. Knight H4. Atake sa pawn G2. At nag-bishop D2. Ayun. Kabyos. Dapat daw po ang tira ay G4. Accurate. O G4, winning na white. Kitang-kita sa evaluation bar, di naman matatago eh. O pero nag-bishop D2, knight F takes G2, at nag-king G3. Ayun. Pinaralyze muna yung mga Yoka-Babs. No? Paralyze muna. O nga naman, di makagalaw. Oh. E4. Hindi kinain yun pero di naman makagalaw. Nag-rook. Ayun, ang mabigat doon. Ayun, mayroong bishop C3 coming. Mabigat yung nakita ni Van Forest na yon. King G7, good move, obligado kasi eto na po yung threat eh. Hindi pwede mag-push bishop E3, rook takes G7, naku. Pang-fatal yun, tindi nun. O kaya, King G8 and rook A4, atake, E3, kinain, kain, at king takes H4. Baka dito, no, ma-excite, no, kain ng tore, may knight F5. Naku po, talo pa bigla. Oh, grabe, may waga talaga chess. Kaya kailangan pag winning ka na, consistent ka dapat, focus ka. One move to another, kailangan maingat. King H7, Rook A5. Pero dito po mga kamatyas, equal, drawish. Kitang-kita. King G6, Rook E5, Knight F5 checking G4 and Knight D4. Ayun. Nako. Ano ba talaga evaluation bar? Ayan. Dito po kasi mga kamatyas, ang dapat pong ginawa is H5. Yan ang accurate. Bakit po? King F4 sabay Knight H4. Ayan. Kaya pwede kaya Knight H6? Kasi may check doon sabay gaganon mamaya King G5, no? So Knight H4. Paano kung chumik? King F7 or King H7? Paano kung gumanon? Tapos Knight F3 checking takes H5. Tapos Knight D4. Okay. So, dito po, kasi H-pass po ang possible na matira, no? Itong knight, nakikita ko po, mapilit na ilagay doon sa F6 hanggat maaari. Sa computer, equal itong endgame na to. Ayan, nasa endgame part na po tayo. Ayan, para mas lalo kayong lumalim ng endgame sa ating summer clinic this coming May 12 po ang start, no? May endgame discussions tayo. Beginner, intermediate, advanced, lagi tayong may endgame. Napaka-importante po kasi ng endgame knowledge application Gaya nito, endgame to, pero itong endgame na to, belong ito sa advanced endgame. Wag po kayong kung di pa kayo, kung beginners pa lang kayo, doon kayo mag-enroll, wag kayong tatalon sa intermediate, wag kayong tatalon sa advanced. Pakiusap po.
para mas mabuo yung pundasyon nyo. May mga nakahanda po akong lessons dyan. Enroll na po kayo, di kayo magsisisi ngayong summer clinic. Okay, pero nag-knight d4. Rook e4, good move. Ang technique po kasi dito ng white hanggat maaari, mapalayo ang knight at huwag makarating sa tabi ng king. Hanggat maaari, mailayo yan. Rook c4. Genius, ang grabe itong Vanpores na to. Gustuin mang dumikit, makabalik, hindi pwede, may pin. Pinapanatili ni Vanpores na yung knight ni Magnus malayo. King h7, ayan na, para wala na mga pin-pin, makaikot na, makabalik na. Para pag nandyan na yan, wala na. Kaso, paano makakabalik? Ayaw nga pabalikin. Ayaw pabalikin oh. Knight d4, ayun, kumabuse na naman si Magnus. Dapat daw po ang tira is g6. Wala, pero losing pa rin Knight d4, rook d6. Tingnan nyo naman. Huling-huli lagi, paanong kabayo Knight b5, rook d7. Grabe Yun lang. Parang ginagamitan kasi ni Vanpores ang ganyang pattern na yung knight di makapalag no? Pero, ang accurate pala dito ay rook to d8. Bakit yan ang accurate? Paano kung makatakas sa doon? King f5. Ay, oo. May ganong hilot-hilot. Mahihilot din pala. Di rin pala makaka-knight e6. May king. Nananatili pa rin, misplaced pa rin. Kumbaga, layo pa rin ng knight. Grabe, yan ang mga teknikan sa endgame, How to habol-habol the knight. How to habol-habol, no? Balik tayo mga kamatsas. Grabing ganda, sarap naman ng ganitong endgame. Sarap, Yan, kaso nag-rook d7, nasarapan Knight c3. Okay, kabuse pa rin. Hindi naman nakita dito ni Magnus ang chance niya to play king g6. Yun ang accurate. Pero yun nga lang, sad to say, sa side ni Magnus, 39 seconds na lang siya. So, mabilisan na po mabilisan na. No? At ika 66th move na to Hindi na pwede magtagal-tagal kasi time pressure din So, knight c3, king f5. Good move. Ayun, hindi pa rin makauwi doon. Ayaw pa uwiin ni Vanpores ang knight. Nag-knight e2, hanap ng pauwi-pauwi. Rook e7. Ayun, dapat daw ang tira. Ayun, tama yung nakita ko. Tama yung una ko nakita. Rook d3. Yan ang una ko nakita. Para yung knight ay manatiling baka siguro itong kino-consider, baka yung G5 ang kino-consider dito kasi makaka-knight F4 na. Kaso may rook D7 check. At kapag nag-king G8, pag ganun kasi may check dito, no? Sabay may kain doon Mag-rook D2? Ha? Pagka gumanon, may H4. Naku po naman. May ganun pala. Teka muna mga kamatsas, medyo ang ganda ng endgame topic na to Bakit ganun? Kasi pagka gumanito, kasi may pressure dito sa G5, no? Okay, kain-kain. Let's say king G7. Sige nga, pakain ko nga yan kasi meron namang knight and rook ending na table May rook D7, check. Pagka gumanon, rook H7. Kasi yung knight, paralyzed hindi makakain dahil laging hanging. Tapos kakain dito. Takbo nga natin. Pag gumanon, ililigtas yung pawn. At kapag nailigtas yung pawn, nalayo sa exchange, kakainin ito and wala na. Swabe na yan. Maitatawid yan pag nawala na yung pawn sa h6. Uunti-untiin. Grabe talagang tindi ng endgame. Paano kung chumek dito? King g6. Paano kung depensahan yung pawn? King f5. Paano kung gumanon? Binabalik? Ba't pinabalik? Ganon. Rook f7. Check. Pagka gumanon, may rook e7 para yung knight di maka-knight e5. Check. Paano kung gumanon? Rook e2. Aw! Grabe! Ganda ng position, Sugswang! Hanep yan. Mayroon palang ganitong position. Ngayon ko lang nakita to. Pagka king G8, may rook E8 matchas. Di naman makagalawang knight. Walang pupuntahan. Tawag po dito ay sugswang. What a beautiful ending na to. Ganda, Sugswang, Walang puntahan ng knight to. Kahit saan pumunta, kain. Pag gumalaw naman ng king matchas. Grabe. Kumbaga sa dessert. Ang sarap na dessert nito. Balik tayo mga kamatsas. Sinilip lang natin. Ang ganda ng endgame nila yan. Pero, nag-rook e7 si Vanpores pinakawalan pa yung knight Nag-king f4. King g6. Ayan, para ilalapit na dyan. Kaso hindi pa rin pwede. May rook e6 check.
Rook E4. Takbo na naman ang knight. Takbo na naman. Hindi pwede dito kasi mahuhuli. Check. Hanip talagang Van Forest to. Rook C4. Hindi na naman makaganon kasi may ganon. Parang naulit na to kanina, no? Kanina yung king nasa G4. Yun ang difference. Kanina yung king nandito, no? Pero this time, dahil wala yung king sa G4, sinamantala ni Magnus na medyo maiba-iba. Ayaw niya maipit doon. Lumutang siya. Nag-king H4. Okay? Pag nag-rook C5 check, harang with check pa. Kaya may time pa makatakas yung knight. Baka iniisip nyo, Coach, rook C5, huli na! Kaso maghaharang, may check pa eh. Obligado gagalaw pa yung king. Tatakas naman yung knight after ng white's king move. Pero nag-king E5, tinan nyo po. Talagang saan ka pupunta, huhulihin talaga yung knight talaga. G5, king E6. Ay, nako, sablay din pala. Dapat daw po ang tira ay rook C6. Yan ang accurate naman. Nananatili pa rin yung knight, di makagalaw, ano? And hindi makatulak kasi kakainin po with check. Grabe talaga, grabe, no? Hanggang tindi ng endgame na to, mga kamatsas, no? Okay, balik tayo sa king E6. Knight A3, good move by Magnus. Takbo. Rook D4. Knight B5. Rook D3. So, yung knight, di pa rin makatakbo-takbo. King H4. Habol ni Magnus, H5, G4. King E5. H5 na. Rook B3, okay. Takbo, hanggat may lupa. Rook C3. Blessing lang muna. Knight B5. Rook C5. Takbo. Knight A3. Ayun! Blunderacious! Blunderacious! Ang laki na po ng evaluation bar na iniangat dito ni Van Forest. Dapat daw po ang tira ay Knight A7. Yan ang perfect. Oo nga naman. Hindi mo masasabing makukulong yan. Ano ipangkukulong? King. Wala na. Bago pa makarating yung king doon, tutulak-tulak na yung pawn. Iintindihin ng tore ang pangpigil din dyan. Matatabla lang. Ayun. Pero mga kamatsas, ang ginawa po ay Knight A3. Pag Knight A3, King F5, perfect move by Van Forest. Nag-Knight B1, Rook C2, another perfect move. Ayaw pagalawin. Knight A3 ulit, Rook B2, ayun, ang matindi. Hindi makagala Knight C4, mahuhuli na ang Knight. G4 na ni Magnus, kain-kain, at nag-King F4. Grabe namang sugsuhang knowledge yan, ano? May threatening Rook H2, matchas. Hindi pala maka-King H3 kasi may Rook B3 huli. Nag-King H5 na lang. Kasi kung tutulak dito, bakit? Kung tutulak dito, silipin lang natin mga kamatsas. Pag tumulak, may Rook G2. Ay, oo. Na dito, uhulihin yung G3. Pag bibigyang makawala yung knight, yun nga lang po, anong gagawin? Gaganon. So, threatening matchas. King H5, takbo. Tapos Rook takes G3 na dito po mga kamatsas, bagamat makatakbo na o makatakbo na yan, Rook G7. Basta hiwalay yung knight sa king, may talo. Talo ang black dyan. Makakatabla lang naman halimbawa kung ang knight naka-stick together na sa king. Pag nakadikit na yan dyan, may tabla na yan. Pero dahil malayo nga, wala. Tatrabahuin lang yan ng king at rook, huli yan. Huli. Mahuhuli yan kahit saan pumunta yan. Basta malayo yung knight sa king, mahuhuli yan mga kamatsas. Okay? O sige, balik po tayo, no? Pag-aaralan po natin yan sa advanced level. Di ko alam, o sa advanced level ng endgame yan, pawnless endgame. Paano huhulihin ang knight kapag malayo? Yan, aralin po natin sa summer clinic natin, mga kamatsas. This coming May 12, kaya mag-enroll na po kayo, mga kamatsas, sa ating napakagandang, very prestige and limited na time. Okay? Ano bang tawag doon? Rook A2, atake sa knight. Ayun, kumabuse na naman. Ang accurate po is King F5, threatening matchas. Paano kung gumanon? Paano kung mag-push pala? Para walang check. Rook G2. Importante makuha lang talaga to. Malayong malayo kasi yung knight eh. Paano kung gumanon? Sige nga, para makapanggulo na ng check. Kain, check. Sabay, King E5. Ha? Paano kung chumek? King F6. Kasi kung Knight H6 pala, di pa rin pwede. Rook H3, makukuha yung Knight. May
may takbo na naman. Tatakbo and rook d3. O pag nag-knight e4 check, king f5 patay. Huli na yung knight, may ganun pa. O paano kung gumanon para walang check? Rook g3, aray ko. Pag umalis ang knight, may matchas. Yan. May mga patterns na kahit nakadikit yung knight sa king, talo pa rin, kagaya nito. May mga pattern pa rin, pero hindi lahat. No, hindi lahat. Nakaporma na kasi yung king sa f5 eh. Okay, mga kamatsas, no? Grabe talaga tong endgame na to. Balik tayo. Ang ginawa, nag-rook a2, knight c4, rook c2, knight a3 ulit. Bumalik pa si Magnus doon. Dapat knight b6 daw. Para may mga check-check na. O yun, halos tabla na to. Ganun, halos mga katabla na siya. Kasi may pawn pa kasi. O kaso gumanon, bumalik. Ayun, na good mo ban. Naku po, pagka knight b5 may ganon. Obligado knight b1, only move. And ang huling bitaw mga kamatsas na nagpasugswang kay Magnus, rook d3, sugswang. Di na makagalaw yung knight. At kapag magki-king h4, mayroong rook d1, threat the knight and threatening matchas. Huli na, no, yung knight. And kapag naman umalis, king g6, check lang, palalayuin muna, king f7, and ba't ganun? Ano meron? Palalayuin? Check. King e6, sabay rook d3. Okay. Paano kung gumanon ulit? King takes g4 na. Pagka gumanon, and then king f3. Ayun, no? Nakita nyo po yung layo. Pakita ko lang sa inyo mga kamatsas, no, kung bakit natalo ditong world number 1. Halimbawa, gumanon, rook d5 check, king e6. Yun nga lang ang computer ang nakakainis dito. Pinapaulit-ulit niya ang tira. Ito lang, oh. Pinapaulit-ulit niya eh. Pagka gumanon, rook b3. Ayun, huli na pala. Isang tira lang pala, king e3. Grabe naman. Sabay ganun, no? Kulong na yung knight. O yan. Lagay ang king dyan para walang knight d2. Rook b3, threat ang knight. Huli na. Grabe. Ang galing. Ang ganda ng endgame pero big upset po ito kay Magnus. Bihira na po tumatalo kay world number 1 sa standard, sa long game, na biktima ng kanyang sariling trainer. Ganun talaga eh. Wala eh. Talagang hindi araw-araw. Paksiw, ika nga ang ulam. Kuminsan ay adobo rin. Ito po ang kanilang standing mga kamatsas. Ayun, no? Nangunguna ang batang taga-Turkey na si Yagis Erdogmus. Kung matatandaan nyo po, siya yung ating finiture nakaraan, no? Si Erdogmus yung tinalo si Vasilin Topalov ng 2 or 2.5.5 sa Clash of Generation. O, ayan, no? Nangunguna. Ang trainer niyan ay si Mamedyarov Shakhriyar ng Azerbaijan para sa inyong kaalaman. At pumapangalawa si Abdusatorov, Erigaisi ng India, Van Forest na umupset kay Magnus at 2 points si Magnus. Ayan. Nagkaroon ng ibang luto. Para maiba-iba naman, no? Hindi laging Magnus, ika nga. Nauumay na yung iba eh. So nagkaroon ng mix ngayon. Naku, pinakabatang magcha-champion yata itong si Erdogmus pag nagkataon. Alamin natin or abangan natin kung magiging consistent ba si Erdogmus. Tinalo niya si Euginer at si Nils Grandelio. So tingnan natin sa iba pa niyang mga paparating na laban, especially kung makakalaro na niya sila Magnus. Okay, salamat po mga kamatsas sa inyong matyagang panonood. Sana po natuto kayo at muli po, nag-iimbita ako. Sana makasuporta po kayo. Mag-join na kayo sa ating Kamatsas Online Summer Chess Clinic. Ang link makikita nyo lang po sa comment section below mga kamatsas. And don't forget to subscribe this channel para marami pa tayong mga videos na paparating. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates. God willing.